Bumabangon ngayon ang General Santos City, isang araw matapos padapain ng malakas na lindol na yumanig sa malaking bahagi ng Mindanao. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal, live nag-uulat mula sa Gensan. Jill, kumusta na dyan? Corina, sa likod ng malakas na yanig na naranasan ng General Santos City, makikita sa unang kuha mula sa ere ang lawak ng pinsala na dulot ng magnitude 7.8 earthquake. Kitang-kita sa drone video na ito ang tindi ng pinsalang iniwan sa General Santos City ng magnitude 7.8 quake na tumama sa Sarangani Province Lunes ng umaga. Mga nakatagilid na bahay at gusali, mga gumuhong bubong at pader, at mga residenteng puno pa rin ng takot. Tumulo yung luha ko, the first time ko kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman, pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa. Marami ang naiulat na namatay at nasaktan sa General Santos City. Ang ilang pamilya naghihintay pa rin ng ayuda. Umuwi ako kanina sa bahay, walang kuryente, walang tubig. Lahat naapektuhan. Wala kaming mainom. Ang iba naman nagluluksa sa sinapit ng ilang kaanak. Isa ang anak ni Joslinda Deluvio sa mga nawala sa General Santos City. Pinaniniwala ang natabunan matapos gumuho ang isang commercial building. Mahirap tanggapin sa nanay yung anak nandoon hanggang ngayon. Ewan ko. Mahirap tanggapin. Ang panawagan ko, sir, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami. Habang patuloy ang mga rescue, retrieval at relief operation, palaisipan na sa maraming pamilya kung papaano at kailan sila makakabangon sa trahedya. Habang patuloy ang rescue operation at paghahanap sa mga nawawalang mga lumilindol po dito, pasensya na po at lumilindol na malakas. Habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala at paghatid ng tulong na sa mga apektadong residente, na natiling malaki ang hamon para sa pamilyang sinubok ng trahedya. At sa puntong ito, Corina, makakausap natin si CDRRMO Gensan Action Officer, Dr. Bong Dacera. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Doc Bong, ngayon po ay nakaranas po ulit tayo ng matinding pagyanig. At simula po kagabi, ano po yung mga hakbang na ating ginawa para sa search and rescue operation? Well, tama po, no? Kaka-experience lamang po natin na ulit ng pagyayanig dito po sa ating operation center at syempre sa buong syudad po ng General Santos. Sa ngayon po, no, we are still at the search and rescue phase. And then as of today at 5:21 this afternoon, today, we have some changes do sa casualty list po natin. Umpisa po sa mga missing persons po natin. Kung kaninang tanghali po ay 4, ngayon po ay 5 because upon validation po natin, yung isa po dun sa dead, sa fatalities natin is actually missing. So, ang count po natin, naging 5 po yung missing natin as of this time, and then 12 po ang ating fatalities. For the injured list po, mayroon po tayong 230 individuals injured po, no? For the structural damage, ma'am, from a total of 66 earlier, ang updated list po natin is 69 structures na po yung ating damage. And then for the total number of families affected, we have a total of 1,873, which was 1,863 earlier. So yun po yung updates natin do sa data po natin as to the affected families and individuals, and then do sa casualty list po natin, ma'am.
Doc, how about naman po dun sa pinsala ng magnitude 7.8 na earthquake, ano po yung priority ng lokal na pamahalaan sa ngayon para sa pagbangon po ng General Santos City? Well, unang-una po, no, we have just conducted today after 24 hours po, no, kasi because that is the protocol. Yung ating pong infrastructure audit, no, yung pong damage assessment ng mga structures po natin that were damaged by the earthquake. Yun na nga po, nabanggit ko kanina, meron po tayo ngayong fresh update po, 69 structures from the previous 66. Ito po ay nag-undergo na po, no, ng visual assessment, and then dun po sa may mga structural defect, meron pong more in-depth structural analysis po dun sa mga struktura po na may nakitaan po ng mga damage po. And then after today, kung mako-complete po by tomorrow, ito na po yung magiging basihan natin ng ating rehabilitation plan. And then as well as for doon naman po sa mga tao, they will be further profiled para po maibigay na po yung mga prepositioned food and non-food items po that were given to us by national government agencies, particularly the Department of Social Welfare and Development. Nag-preposition po sila dito ng 3,500 po as of today. We're still awaiting for another 1,500 sets po, no? And then the Department of Health again also yesterday reallocated po drugs and medicines from another region to the city of General Santos po as needed by General Santos City. Kahapon din po, nag-umpisa rin po, no, dahil sa pagbisita po ng ating mga cabinet secretary, Vince Hizon, yun pong assessment din po, visual assessment dun sa mga national government facilities po, including roads and bridges. And then we found out dun sa initial po na pina-assessment that there are actually one bridge and then one road system that were damaged by the earthquake. Pero it didn't matter po para po do sa access in and out of the city. It remains accessible po. And all roads and bridges remain passable. Corina, meron ka bang itatanong kay Doc Dacera? So, Doc Dacera, magandang gabi po sa inyo. Nakaranas po kayo ngayon ng paglindol habang Magandang nagsasalita gabi po, ma'am. kanina si Jill, ano? Ano yan? Those are aftershocks. Opo. Correct? Oo. So, hindi pa rin po tumitigil yung Patuloy aftershocks. po kaming nakakaranas ng pagyanig dito sa General Santos. Ito rin po ang dahilan kung bakit kagabi po ay sinuspend po natin yung search and rescue operation doon sa isa pong damaged na infrastructure dito. And then isa pa pong dahilan is yung pagdilim, ano po. And then kaya nakita natin, napansin natin na ito po ay kinakakabahala po ng mga rescuers natin at posible pong sila po ang mapahamak. That is why we called that off, and then kaninang umaga po at exactly 8 o'clock, they went back to the search and rescue po for the two individuals still missing in that structure. Okay, sir, the numbers you mentioned, that covers Gensan lamang po ba? O kasama na po dyan ang ibang bahagi ng Mindanao na naapektuhan? Tama po, ang aking pong minimension po is yun lang pong epekto sa siyudad ng General Santos. Ayun, okay. So this morning, from 15, umabot na po ng 35. Ano po sabi ninyo, ang casualty, ito po yung mga natagpuan na po ninyong namatay. Mahigit 200 ang sugatan. At tama po ba? 5 missing po, 5 missing and then 12 dead as of this hour po. Okay. So ano po yung numerong 35? Wala po sa list namin yun, ma'am. Probably that would be the regional data. Pero sa General Santos City po, ito lamang po ang aming data that is Okay. available. So posibleng ito po ay pangkalahatan. Meron po ba dapat tayong ikabahala sa mga Opo. aftershock? Ano po ang intensity ng mga aftershock na ito? Opo, ito pong mga aftershocks na to ranges from 3 to 5. And then yung interval po nito medyo sunod-sunod po.
Kaya po meron po talagang potential or may possibility po talaga ng escalation of damage doon po sa mga estrukturang dati na po na na-damage doon sa una pong tama ng ating earthquake sa General Santos. So, sa Yun General po yung Santos aming mga po, minomonitor, yung Sa General Santos po, ano pong instruction sa mga residente po dyan kung kayo po'y patuloy na niyayanig? People cannot sleep in their own homes? Ganun po ba? Hindi pwedeng pumasok sa mga building? Opo. Agad-agad po right after the initial shock there was a declaration of suspension of classes and work in all government and private facilities po. Kaya po sa ngayon yung pong mga pamilya ay nananatili pong magkakasama sa kanila pong mga tahanan. At pinapag-ubaya po na pinapaalala po natin yun pong kanilang kaligtasan at manatiling nakaantabay po dun sa mga accountable po, yung mga legal na mga sources of information like yung national warning agencies natin at yun pong nagmumula po sa local government units from the office of the city mayor Lori Lee Hinonimo Pacquiao and then from the city disaster risk reduction and management office po and the command center po, the emergency operations center of the city of General Santos. Maraming salamat po, CDRRM Officer Agripino Bongdacera. Maraming salamat din, Julie o Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula sa General Santos City. Samantala, pinamamadali ni Transportation Chief Banoy Lopez ang pagsasaayos sa Gensan Airport na napinsala rin ng lindol. Sa ngayon, bukas ang paliparan para sa military, humanitarian causes, government at cargo flights. Ayon kay Secretary Lopez, target itong buksan para sa commercial operation sa loob ng 1 linggo. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.